Ito na yung ating pag-uusapan. Salamat po sa atin. Salamat sa inyo. Thank you, Lord. Muli po nyo kami pinagsama-sama sa umagang ito. President Bongbong Marcos, okay, President Bongbong Marcos galit at pinatulan na ang China. Ngayon lang first time nangyari ito. Kahapon sa ambush interview ng mga mamahayag dyan sa Cebu, ng mga Malacanang reporter na kasama sa Cebu kahapon. Ayan at hindi na nagbibiro. Sabi ang tinuturi ko nga, galit na. Alam niyo yung Pangulo, pag minsan lang magsalita, hindi ito nagmumura, hindi ito kung ano. Pag nagsalita ito at madiin, pakinggan ninyo, maya-maya ako, paparinig ko sa inyo yung official report at interview sa ating Pangulo. Kaya nga sinabi natin, President Bongbong Marcos galit at pinatulan na ang China. Bakit? Maya-maya paparinig ko sa inyo. Chinese spy, dumadami. May bago namang nahuli, grabe na isang araw, isang Chinese, 2 Pilipino, kahapon po inerap ulit sa media ng NBI at ng AFP Chief of Staff, General Browner at saka ni Director Santiago ng NBI, 5. So meron ng 8 at 6 ay Chinese national. Talaga kompleto na facilities, kompleto na mga equipment, kompleto na mga ginagamit para makakalap ng impormasyon. Talagang espiya sila. Kaya huwag tayong maniwala doon sa mga nagre-reklamong hindi daw espiya ito mga ito. Hindi huli ng NBI yan kung tambay lang. Mayroong dokumento, may mga equipment, may facilities na sila ay gumagawa ng pag-espiya dito sa Pilipinas na mahigpit na ipinagbabawal yan. Dapat yung mga yan ay talagang makulong ng matagal dito sa Pilipinas. Yung grupong yan. Pero bago yan, ito na muna. Ipaparinig ko po sa inyo itong sinasabi ng Pangulo at kaya nga may mga hamon na siya, may galit na siya at inisa-isa niya ang kanyang ipinatitigil. Stop, stop. Tuloy-tuloy po yung kanyang sinabi. Sandali lang At atin pong pakinggan itong report ng ang daming media ang pumikap nito dahil presidente yan. Alam niyo pag presidente nagsasalita, pinipigap talaga ng maraming media, pati international media. At ang GMA7, GMA News, ang isa po sa mga pumikap nitong balitang ito at nakita rin naman natin ito sa mga balitan. Pero inyong pakinggan itong question and answer ng Malacanang reporter kay Pangulong Marcos Jr. Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila. Babalik ko lahat yan. Tukod niya ng Pangulo matapos kundinahin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagan agad na itigil ang missile program. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So, I don't understand. Matagal nang inaaral ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakalagak doon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte. Pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk cruise missile ang kinakarga sa Typhoon missile launcher at kaya raw nito umabot hanggang Russia at China. Kasama sa Balikatan 2024 ang Typhoon missile launcher at inibon ito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos na raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Baho de Masinloc, halos isang buwan na ang barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, may 4 na China Coast Guard na paikot-ikot sa Baho de Masinloc kasama ang kanilang monster ship, ang BRP Teresa Magbanwa, ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ng Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad. So malinaw po yan. At pati yung kanyang pagbiyahe sa Amerika ay nabanggit na rin. At yun yung sinasabi natin ng isang araw pa, kung yung magunita doon sa akin isang taging topic, dapat ay unahin, bigyan ng priority ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbiyahe sa Estados Unidos, working visit sa bagong presidente na si Donald Trump para ho sa security, kalagayan ng OFW at dito ho sa issue ng West Philippine Sea.
So pinatitigil ni Pangulo ang lahat. Ang sabi niya sa China, itigil ang mga barko ng China, itigil ang pananakop sa West Philippine Sea, itigil ang pangharas sa mga Pilipinong mangingisda, fisherman, fisher folks, at itigil ang lahat ng mga harassment na ginagawa sa Pilipinas ng China. At kanya daw aalisin o papaalis itong Typhoon missile na ito na kinatatakutan ng China. Kasi napakalakas po ng Typhoon missile na ito ng Estados Unidos na ginagamit sa balikatan exercise. Talaga pong pag yan ang ginamit, aabot talaga ng China ang missile na yan. At maaari umabot pa nga ng Russia. Ganun pong kalakas yung equipment na yan ng Estados Unidos na nandito sa Pilipinas. Hindi po inaalis. Yun nga, tama yung report. Dati nasa Ilocos, inilipat na isang lugar na dito rin sa Luzon, pero hindi binanggit na kung saan. So yan po yung mahigpit na ikinagagalit at kinatatakot ng China. Bakit meron tayong missile, meron yung Typhoon missile nga po yan na galing sa Amerika na hindi nila ipinul out at nananatiling nandito. Yan naman ay bahagi ng patuloy na paninindigan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na asintigas ng bakal ang relasyon. Kahit ngayon under President Donald Trump. So hindi talaga ipupull out yan. Ayan ang hamon ngayon. May halong galit ng Pangulo kaya inisa-isa na niya yung mga violation. Yung mga, sabi nga niya, huwag kayong pumasok, huwag kayong mangagaw, lumayas kayo, umalis kayo sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Itigil ang pangharas sa mga mangingisda, itigil ang lahat ng mga barkong nakadeploy dyan sa West Philippine Sea na pag-aari ng Chinese Coast Guard o Chinese government. At doon lang daw pwedeng umalis o alisin ang kinatatakutan ng China. Kasi malakas po yan. Malakas na armas yan. Malakas na missile yan. Isipin mo, aabot ng China. Pagka ako ginamit yan, yan ang ayaw ng China. Mas gusto nila. Sabi nga ng Pangulo, mayroon silang mas matinding mga equipment at gamit. Bakit yung atin ang pinapaalis na pinahiram lang at pansamantalang nandito na pag-aari naman yan ng Estados Unidos na pwedeng hindi na alisin dito, pwedeng tanggalin. Pero habang nandito yan, nagpapanik ang China. Pero ang Pangulo hindi po bumigay. Sa halip, hinamon. Hinamon ng Pangulo, may kasamang galit na. Pinapaalis ng lahat. Kung gusto nyo mag-usap tayo, gusto nyo alisin yung demand nyo ibigay ko, alisin din ninyo. Huwag kayong manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Iyan ang mensahe ng Pangulo. At yan ay lumabas na sa international community. Dahil kahapon po yung interview niya. Lumabas na rin at umabot na ito sa China. Wala po akong reaksyon ng China ngayon kung ano ang magiging pahayag. Pero palagay ko, anytime today hanggang bukas, magre-react ang China. Dahil yun naman ang lagi nilang ginagawa. Anytime na anumang maging policy at pahayag ng Philippine Authority, hindi lang si Pangulong Marcos, nagre-react sila. Nagpe-press conference sila gamit ang maraming media sa China at international media at binabaliktad ang mga sitwasyon. Pero dahil dyan, nagsalita ng Pangulo, ayan na po yan. Gusto nyo alisin yan, ito naman ang kahilingan ko. Gusto nyo alisin yan, ito ang demand ko. Ito ang dapat nyo gawin. Ayan. So pumapalag na. May galit, may pagpalag na si Pangulong Marcos sa People's Republic of China. Suportahan natin mga kaibigan. Suportahan natin ang ating Pangulo. Naninindigan. Yan ang kailangan nating Pangulo. Hindi katulad ng mga dating Pangulo na binabastos na tayo ng China, inaagawan tayo ng China, lumuluhod pa sila, nagmamano pa sila. Until now, wala kang madinig at makita sa kanila na anumang pagkundina at mga banat at manindigan sa Philippine government, Philippine territory, laging ang dating nila tahimik na pabor pa sa People's Republic of China. Yun yung nakaraang gobyerno. Until now, ganun pa rin po ang kailang sistema. Ngayon, ang ating Pangulo ay pumapalag na at hindi na ho pinapayagan, hindi na pinapalampas ang ganyang klaseng mga statement, demand ng mapanakop, mapagsamantala, abusadong China, abusadong Chinese Coast Guard sa ating territory at sa mga Pilipino. Isa pang balita dyan, ina nga po, inaayos na at makikipag-usap nga po si Pangulong Marcos Jr. Para ho dito sa Amerika at saka kalagayan ng mga OFW. Sandali, makukuha natin yung portion na yon. Kasi mahalaga yun eh. Para kayo po mga Pilipino sa abroad, alam nyo, mayroong ongoing deportation. Napakarami ng dinideport. Meron hong pahayag ang Pangulo dito at mukhang gagawin dyan ng paraan. Tingnan daw kung mangyayari. Sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider. Kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino.
So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Parang din talaga Ayan. ng Pangulo. So ayan po pagkumpirma ng Pangulo na makikipag-ugnayan na nga sila kay President Donald Trump. National security, business at issue ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Huwag natin kalimutan, 300,000 ang mga Pilipino ayon kay Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador Romualdez to the United States, na ganyang karaming Pilipino ang pwedeng maapektuhan dito sa ginagawang crackdown talaga. Massive po. Mga federal agent at military ang ginagamit ni Trump. Iniikot ang buong Amerika at ang mga undocumented. May mga problema sa dokumento, hindi lang Pilipino. Talagang hinuhuli at pinadideport talaga. Pati alam nyo, mga kung saan nagtatrabaho mga Pilipino doon, ultimo sa mga ospital, pati mga ospital pinapasok. At ang lahat ng dayuhan na may pagdududa, ang mga dokumento, ayan po yung delikado. Kaya kung ikaw naman, Pilipino, hindi ka talaga lalabas. Actually, may mga lugar sa Amerika, sa takot ng mga undocumented na mga lahi, iba-ibang lahi, hindi na lumalabas ng bahay. Hindi na pumapasok muna dahil matindi po yung immigration policy na pinapairal po ni President Donald Trump. Isa yan sa gustong alamin ni Pangulo Marcos kung pwedeng pakiusapan o ano ang pwedeng kalagayan. So kayong mga Pilipino sa Estados Unidos, huwag kayong mag-alala. Kasama po kayo sa bibigyan ng priority ni Pangulong Marcos. Kayo po ay inaalaala rin at iniisip ng Pangulo at sinasabi ng Pangulo, napakalaki ng tulong sa ekonomiya at sa kanyang gobyerno sa ating pamahalaan ang mga Pilipino sa abroad, especially sa Estados Unidos. Kasi pagdating sa remittance, kung hindi ako nagkakamali, huwag na magtatampo yung ibang mga lugar, ibang bansa, kung hindi man nangunguna ay kasama sa top 5 o top 3 na mga bansa na merong OFW, mga Pilipino nagtatrabaho, ang remittance $billion galing sa kanila, pumapasok sa Pilipinas, nakakatulong sa ekonomiya. Ayan po yan. So, yan po yung mga pwedeng lakad. Di ko alam kung kailan. Hindi naman kasi ganun kadali yan. So, iayusin pa yung schedule na yan. Hopefully, ngayong taong ito, mangyari ito. Okay? Before yung General Assembly or malamang isabay na rin sa General Assembly sa September sa United Nations or advance or before or after. Ang mahalaga, yan ay sinasabi ng Pangulo. Inuulit ko, ng isang araw ko pa tinatalakay ito, dapat priority ng Pangulo magpunta ng Estados Unidos. Working visit. Magtatrabaho doon para lang makipag-ugnayan sa matataas na opisalis ng Pentagon at ng Washington DC, led by siyempre President Donald Trump. Although may mga advance na nagpunta ron, nagpunta na doon si Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs, nagpunta na rin doon si DND Secretary Gibo Chodoro, nakipag-usap doon sa kanyang bagong counterpart doon, at saka yung US Secretary of State na si Marco Rubio. Pero hindi sapat yun. Kailangan magkaroon ng one-on-one na pag-uusap between President Marcos and President Donald Trump para sa proteksyon ng mga Pilipino doon. At issue sa West Philippine Sea. Okay? At issue sa modernization ng ating Philippine military, siyempre, at yung ekonomiya, business. Ayan. So mga positibo ito, alaman natin. Salamat po. Thank you. Inuulit ko, suportahan natin po itong paninindigan ni Pangulong Marcos. Suportahan natin itong sinasabi ng ating Pangulo dahil mahalaga po ito. Dahil ito ay nagbibigay ng positibong paninindigan at pabor, siyempre, sa Pilipinas at sa mga Pilipino ang isyong ito tungkol nga dyan sa kanyang hamon, galit at pagpatol na sa People's Republic of China. Okay? Any comment, reaction? Or pwede ho kayong mag-react na sa comment section. Nakikita ko naman yan. Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At eto nga po nga napanood nating video nitong si Sir Mike Abe ay nako, talaga namang karapat dapat lamang ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pagpalag patungkol po dito sa ginagawa ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. At dapat lang nating palakpakan ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Alam niyo po kung bakit? Aba, biruin nyo,
yung dating presidente na sinabi nga ni Sir Mike Abe na walang ginawa, lumuluhod pa sa mga tsekwa at halos himudi na ang tumbong ng presidente ng mga tsekwa para lamang makasipsip sa mga tsekwa. Ito daw po yung matapang. Sus Mariosep, meron bang matapang na presidente na ipapaubaya ang lugar na kung saan ay ginagawang pangisdaan niya ng ating mga kababayan? Yung West Philippine Sea, napakayaman yan sa yamang dagat. Bukod sa meron pa diyaang mga mineral, mga langis na nakatago na sa tingin ko sa ngayon ay na-explore na at nasipsip na ng mga tsekwa. Hindi naman nila pag-iinteresan yan kung wala pong meron silang mapapala dyan. Hindi po yan pag-iinteresan ng mga tsekwa at hindi po yan pupunta ng mga tsekwa na pagkalayo-layo mula sa kanilang mga mula sa kanilang bansa. Meron silang 9-dash line, meron silang 10-dash line para lamang masakop nila ang lugar na yan. At ito po ay labag na labag sa ating bansa. Nilalabag ng mga tsekwa ang batas natin, ang ating teritoryo ay kanilang sinasakop kahit na wala po silang karapatan dyan. At ini-award na po sa atin ng UNCLOS ang pag-aari dyan po sa pinaglalabanan o pinagtatalunan na teritoryo na yan. UNCLOS, sinabi na atin yan. Ngayon po, ang napakahirap lang po talaga dito sa ginawa ni Digong ay ang kanyang pagpapaubaya. Kasi nga po, ang akala ng mga tsekwa, kapag hindi na presidente si Digong ay ganun pa rin ang magiging sitwasyon. Hindi nila alam na bawat presidente may kanya-kanyang paninindigan at may kanya-kanya pong paniniwala. Hindi po porke vice-presidente ang anak ni Digong ay magi-stand pa rin ang usapan ni Xi Jinping at netong si Digong. Siyempre, kada presidente may kanya-kanyang foreign policy yan na pinaniniwalaan na dapat ipatupad. So, si PBBM po, ang kanyang paniniwala atin ang West Philippine Sea. Ini-award sa atin ang pag-aari dyan ng UNCLOS. So, yun ang dapat na manaig at yun dapat ang sinusunod. At kung usapang katapangan lamang po ang pag-uusapan, nakikita ko na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay meron po talaga itong angking tapang para po ipagtanggol ang ating soberenya. Hindi siya maninikluhod sa kahit sino na mananakop o kahit sino pa na nagnanais na angkinin ang ating teritoryo, which is yun lang ang tamang gawin ng isang presidente. Diba? Kaya lang tama nga yung sinabi ni Sir Mike Abe, walang ginawa at nanikluhod pa sa dayuhan etong si Digong. Yung sinasabi niya noong siya ang nangangampanya na magje-jet ski siya at ilalagay daw niya ang Philippine flag doon daw po sa isla na sinakop na ng mga tsekwa ay isa lang po palang pagandahan ng sagot sa isang debate o sa isang pangangampanya lamang. So, nabilog tayo ni Digong, nabudol tayo. Si Digong ang tunay na budol dahil ang akala natin at akala ng mga mangingisda doon sa Zambales ay ipaglalaban nitong si Digong ang ating West Philippine Sea at makakaranas tayo ng maluwalhati na pangingisda ng ating mga kababayan doon po sa West Philippine Sea. Ang nangyari ay kabaligtaran at tinayuan pa ng napakaraming infrastruktura ng mga tsekwa etong West Philippine Sea. So yun po ang masakit na katotohanan na sa kabila ng pinaglaban nitong si Pinoy, pinaglaban ni Pinoy at
kumbaga pinakisamahan o nakipag-meeting itong ating dating Senador Trillanes sa mga Tsekwa ay nabaliwala po at talagang wala pong kumbaga naging epekto dahil nga po si Digong ay nanikluhod sa mga Tsekwa. Yun ang masakit na katotohanan. At ito po kasing ating Pangulong Bongbong Marcos, nakita natin sa unang mga taon ng kanyang pamumuno, siya po ay mahinahon at hindi po sumasagot sa mga basher, tinatawanan niya lamang. Kapag tinanong siya sa mga issue na ibinabato sa kanya, nginingitian niya lamang ito at hindi niya sinasagot noong una. Pero ngayon po, 'di ba, syempre, meron pong tayong kasabihan na kapag puno na ang salop, lahat ay makakalos. Ewan ko kung tama yung kasabihan ko na yun. Pero tingin ko, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay umabot na po sa punto na ang kanyang salop o ang kanyang pagtitimpe ay narating na po ang hangganan. Napuno na. Yung nakikita natin na napakamahinahon at napaka madiplomasya na Pangulo ng bansa, dahil po sa tindi ng mga pang gagago, pang bubuisit at pang mamaliit sa kanya na tinatawag pa nga siyang kuting, 'di ba? Pinapakita lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kuting na tinatawag nila ay isang ganap na leyon. Mabait lang talaga. Hindi po katulad ni Digong na palamura, hindi na po kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magmura para maipakita ang kanyang tapang. Si Digong, 'di ba? Grabe ang pagmumura ni Digong. Ultimo Santo Papa minumura niyan. Mga leader ng iba't ibang bansa kinakalaban niyan, minumura niya. Ultimo Panginoon natin minumura ni Digong. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, walang salitang below the belt, walang salitang mura, magalang na sumasagot at iniaayon lamang sa facts ang kanyang mga sinasabi. Katotohanan lamang, pero matalim. Talagang tatamaan ka, talagang sapul ka, at hindi po na kailangang magsabi ng real talk lang. Dahil talagang real talk lang ang mga binibitiwang salita ng ating Pangulong Bongbong Marcos nowadays. Talagang ngayon po nakita na natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay may hangganan din po ang kanyang kabaitan. Nakikita natin na after po na may kumwestiyon dito sa ating 2025 budget, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay sumasagot na po sa mga kritiko at mga below the belt na pagsasalita laban sa kanya. Tama lamang yun. Hindi po masama na sumagot sa mga kritiko. Hindi po masama na boldyakin etong mga tao na kumukondena sa kanya nang wala sa lugar at wala naman maipakitang mga ebidensya ng mga pamimintang ng pagnanakaw, pagpapabaya sa kanyang pagiging presidente at panloloko o pambubudol daw po sa taong bayan. Actually, itong mga nagsasalita nga na ito laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga tinanggal po sa pwesto, tinanggal sa kanyang gabinete dahil mga hindi po magawa ng tama ang kanilang trabaho sa ating gobyerno. So abangan natin ang mga susunod pa po na paglaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa mga kanyang mga basher, mga kritiko at mga anti-government o mga DDEBs na ang mga utak ay kasing laki lamang ng utak biya. Matalino pa, lamok. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Thank you sa napakagandang video ni Sir Mike Abe. Sana po masubscribe nyo siya, masupport nyo pa po siya.
Sana po ay masundan din po ninyo itong aking mga paparating na vlogs. Yung atin pong mga kaibigan na vlogger ay atin pong re-reactionan ang kanilang mga video, ang kanilang mga live, at kukunin natin ang highlights para po mas madiinan at mas makita ng ating mga kababayan ang kanilang mga magaganda at mga matatalinong pananaw patungkol po sa mga issue ng bayan. Sir Mike Abe, maraming salamat po sa inyo at kay Nanay Elvira sa pagtutulay sa amin para po makahingi ako ng pahintulot na mabigyan ko ng opinion ko at mabigyan ko ng aking reaksyon etong kanyang video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.